Dead on the spot ang isang tricycle driver matapos mabangga ng 10-wheeler sa Atimonan, Quezon. Pahirapan ang pagkuha sa biktima na naipit sa ilalim ng truck. Ayon sa pulisya, biglang nag-U-turn ng tricycle matapos magbaba ng pasahero kaya nasalpok ng paparating na truck. Halos durog ang tricycle. Nadamay din ang isang van ng mahagip ng truck. Mahigit 30 ang naiulat na nasawi sa gulo sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Pinag-iingat ng Philippine Embassy sa Thailand ang mga Pilipinong malapit sa border. Nakatutok si Darlene Kai. Huwebes nang magsimula ang sunod-sunod na pagsabog sa border ng Thailand at Cambodia, bunsod ng palitan ng pag-atake ng mga militar ng dalawang bansa. Napatakbo at nagtago ang ilang residente. Sa videong ito na inilabas ng militar ng Thailand, kita ang paghulog nila ng bomba mula sa drone sa military depot ng Cambodia. Isang convenience store sa isang gasolinahan naman ang nasunog sa Sisaket province sa Thailand, kasunod ng pag-atake ng Cambodia. Mahigit 30 na ang naiulat na nasawi, 19 ang patay sa Thailand ayon sa kanilang health ministry, habang 5 sundalo at 8 sibilyan ang nasawi sa Cambodia ayon sa kanilang defense ministry. Ang ilang residente ng Cambodia, kitang bitbit ang kanilang gamit para lumikas. Wala na ring mga tao, mga sasakyan at sarado na ang mga tindahan sa isang distrito sa Surin Province. Ayon sa Thailand, sumiklab ang tensyon matapos masugatan ng ilan nilang sundalo dahil sa mga landmine sa border na anilay inilagay ng Cambodia. Pero mariin itong itinanggi ng Cambodia at sinabing Thailand ang nagsimula ng pag-atake. Ayon sa mga ulat, dekada na ang nakakaraan ng magkahidwaan ng Thailand at Cambodia sa hangganan ng kanilang teritoryo kung saan naroon ang isang templo na ipinagkaloob sa Cambodia ng International Court of Justice. Tumaas ang tensyon ng subukan ng Cambodia na irehistro ito bilang isang UNESCO World Heritage Site. Pinag-iingat ng Philippine Embassy sa Thailand ng mga Pilipinong malapit sa border. Hinihimok nilang iulat ang kanilang kinaroroonan sa Philippine Embassy at subaybayan ang kanilang mga anunsyo. Nauna nang sinabi ng Philippine Embassy sa Cambodia na iwasan ang mga lugar kung saan may tensyon. Ayon sa DFA, may mahigit na 7,000 Pilipino ang nasa Cambodia habang nasa 33,000 Pilipino ang nasa Thailand. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Nagsagawa ng mock election sa Lanao del Sur, Marawi at Tawi-Tawi ang COMELEC bilang paghahanda sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Ang transmission hanggang canvassing ng mga boto, inabot lang ng nasa 30 minuto. Nakatutok si Marisol Abduraman. Pagkakumpirma ng pangalan sa voters list, agad bumoto ang mga taga-Butig Lanao del Sur kaninang umaga. Matapos ang ilang minuto lang, natanggap na ng makina ang mga boto. Ito ang mock election para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election sa Oktubre. Upang makapag-adjust ang COMELEC, ano pa yung mga dapat na kulang, ano yung mga dapat pang baguhin. Sa obserbasyon ng COMELEC, 2 hanggang 3 minuto ang pagboto. Para pagdating ng totoong butuhan, alam mo na yung gagawin mo. The regular election is mahaba yung now kokonti lang yung pagpipilian. Unlike sa national at midterms election sa bansa, dito sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election, merong mga mukha ng kandidato dito sa kanilang balota. Chair, bakit nga po ba? Una, nakalagay ito sa election code ng Bangsamoro. So, minarapat natin kahit na maaari hindi siya mandatory, na ilagay yan sapagkat gusto natin di masubukan ano ang implikasyon, gaano kabilis ang pagpili ng mga botante. Maraming kandidato na hindi mo pa familiar, yes. Tapos pag nakita mo, kilala mo na agad. Oo. Alright. Yes. Okay. Malaking bagay ito para sa mga hindi nakakabasa, gaya ng 67 anyos na si Tumanina. Pakaugo, tulong sa amin. Nakakatulong daw yung picture na nakikita doon sa balot. Kasama ng COMELEC ang election watchdog na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Maayos naman yung flow at napakaganda ng suporta ng mga different agencies, kapulisan, kasundaluhan. Bagamat may mga hamon, umaasa ang COMELEC na magiging mapayapa at maayos ang gagawing kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election. Mula rito sa Butig, Lanao del Sur,
Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang lugar sa Bacolor sa Pampanga kaya hindi makauwi sa kanilang mga bahay ang mga residente. Bumisita roon kanina ang DSWD at namigay ng ayuda. Nakatutok si Darlene Kai. Sanay na sa baha si na Melanie na taga-barangay Tinahero sa Bacolor, Pampanga. Nakatira kasi sila sa mababang lugar kaya mabilis tumaas ang tubig kapag may bagyo o habagat. Pero ibang klase raw ang nangyari sa kanila ngayon. Ngayon po talagang sobra pong taas na po talaga ng tubig. Ang bilis po talaga. Mag-iisang linggo na sila sa evacuation center. Pero hanggang ngayon, hindi sila makauwi dahil hindi pa humuhupa ang baha. Mahirap po. Siyempre po, wala po kaming magawa. Wala lang po kami ibang mapupuntahan. Ang 70 taong gulang na si Mirna, wala na raw naisalbang gamit sa sobrang bilis tumaas ng baha. Sira yung damit namin. Wala na kaming damit, oh. Kabilang sila sa halos 300 pamilya sa Bacolor na binigyan ng ayuda ng DSWD kaninang umaga. Bukod sa food packs, nakatanggap din sila ng hygiene kits, mga damit, gamit pantulog at pansala ng tubig. Talagang kung hindi mag-augment ng national government, talagang hindi kakayanin. Kasi ang pondo na calamity pa ng mga LGU is 5% lang. Ayon sa DSWD, mahigit 615,000 na pamilya na ang nabigyan ng relief pack sa mga lugar na sinalanta ng masamang panahon. Lagi ang tinatanong sa amin kung kaya pa ng DSWD, kaya pa ng DSWD, nakahanda tayo para sa ganitong mga pagkakataon o na may sunod-sunod na disaster. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Halos 200 estudyante ang isinugod sa ospital sa Isabela City, Basilan matapos mawala ng malay dahil daw sa matinding init ng panahon. Kabilang din sa mga nahimatay at dinala sa pagamutan ng 2 guro. Ayon sa CDRRMO ng Isabela, umabot sa 41 degrees Celsius ang heat index o damang init doon noong Huwebes, kaya nakaranas ng heat exhaustion ng mga estudyante at guro. Ayon sa principal ng Basilan National High School, lumahok sa Grand Parade sa opening ng kanilang intramural sa mga nahimatay at karamihan daw ay hindi nakapagtanghalian. Sasagutin daw nila ang gasto sa pagpapagamot sa mga apektado. Halos lahat ay nakalabas na ng ospital. Kahit may mga bumabatikos, buhay pa rin sa Spain ang tradisyon ng pagpapahabol sa mga rumaragasang toro. Kuya Kim, ano na? Ang tradisyong ito ng mga taga-Pamplona sa Espanya para lamang sa mga hindi takot masuwag ng peligro. Ang libo-libong lumalahok kasi rito, kinakailangan magpahabol at makipagtakbuhan sa mga toro. Ito ang taunang Encierro de San Fermin o Pamplona Bull Run. Sa taong ito, 4,000 runners ang lumahok. Suot nilang traditional bull runners garb, puting damit na may pulang scarf o panyuelo. Ang takbuhan, makapigil hininga. Pero sa pagtatapos ng kapistahan, 4 sa mga lumahok na runners, sugatan. Ang Bull Run isang tradisyon sa Espanya na nagsimula noong pang ika-14 na siglo bilang bahagi ng pagdadala ng mga toro mula sa labas na lungsod papunta sa arena. Kalaunan, ang pagtakbo ng mga toro sinabayan na rin ng mga runners. Ang paglahok sa Bull Run naging simbolo ng katapangan. Libo-libo man ang nag-aabang sa taunang Bull Run, may mga animal rights group ang tutol dito. Ang naturang tradisyon daw kasi isang pagmamalupit sa mga toro. Ang ating mga tradisyon at kasiyahan hindi lang dapat makatao, dapat makahayop din. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Aminadong kinabahan si Barbie Fortesa sa special screening ng kanyang pelikula na P-77. Kung bakit, alamin sa chika ni Athena Imperial. Asa? Tayo lang ang tao dito. Bago opisyal na manakot at manggulat sa mga sinihan sa Miyerkules, nagkaroon muna ng special screening ang mind-bending horror drama ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na P-77. Pag-amin ng bidang si Barbie, kinabahan siya sa magiging reaksyon ng mga manonood. Dito sa paggawa ng pelikula, especially horror, mas subtle dapat yung mga nuances para hindi rin agad mag-give out yung horror, hindi ba? Para may build up. And also, bukod sa
horror genre kasi siya. Ang very complex, tsaka very full of depth talaga yung character ni Luna. So mas yun yung pinagtuunan ko ng pansin. Puring-puri ang pelikula ng mga nakanood nito. For me as a storyteller, it's more profoundly scary kasi it's touching on something na dinideny natin na nangyari. In the Philippines, yung care work ay kadalasan na iwan sa babae. Madami siyang in-explore na themes na very personal to us. I'd like to believe na mga Pinoy. You know, yung pag-abot ng pangarap, also yung pagiging breadwinner. Ang maganda dito kasi hindi palagi tinatakal ng film industry ang mga life experiences ng tao through a thriller movie pa. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Matamis ang palitan ng Aidu sa tinaguriang Land of Sweet Surprises, Negros Occidental. Pero ilang sandali lang matapos nito, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya no choice ang bride at groom, pati ang mga bisita kundi lumusong sa baha papunta sa reception area. Imbes na ma-stress, tila naging parte pa ng programa ang pagligo sa ulan. Mula sa couple dance hanggang sa paghagis ng bouquet, enjoy ang lahat. Ang newlyweds at kanilang pamilya, labis ang pasasalamat dahil natuloy pa rin ang kasal. Kahit na masungit ang panahon, ayon sa groom ang kanilang pagmamahalan ang gumawa ng paraan na matuloy ang kasal. Ika nga, for better or for worse. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Ivan?